Gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas pero mababa kumpara noong huling quarter ng 2023. Itinuturong dahilan ang matinding init ng panahon. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Ang matinding init na nararanasan natin ngayon, hindi lang ramdam sa pawis kundi maging sa bulsa. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 5.7% ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ngayong unang quarter ng taon. Kung tutuusin, bahagyang lumago ito kumpara sa sinundang quarter. Pero bumaba naman kumpara sa 6.4% sa parehong panahon ng nakaraang taon. Ang GDP ay ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nalilikha ng isang bansa. Kumbaga, sukatan niya ng ekonomiya. Malaking factor dito ang tinatawag na consumer o household spending o sa madaling salita, paggastos. Paano gagastos kung mas gusto ngayon ng mga tao ang manatili sa loob ng bahay kaysa lumabas at makipagpatintero sa araw? Kapag nasa loob ng bahay, mas makakatipid. Kaya hindi katakatakam ang paggasta ng mga Pinoy sa unang 3 buwan ngayong taon ang pinakamahina simula noong 2010, maliban nung pandemya. Bukod sa nakakapigil ng paggastos ang init, nakakabawas din ito ng trabaho. Gaya ng manikuristang si Jing de Guzman. Nakatenga na lang ang kanyang mga gamit dahil hindi siya makapagbahay-bahay sa sobrang init. Paano ka makakapagtrabaho nito? Nung hindi pa mainit, gumagastos ako, kumakain talaga kami sa labas. Pero yung gagastusin namin, ihanda na lang namin sa pambayad ng kuryente, ganyan. Tubig. Kasi ang daming... Hindi lang yan si Jing kundi 2 milyong Pilipino ang walang trabaho base sa datos ng PSA noong Marso. Init ang kadalasang dahilan niyan, lalo na yung mga nasa sektor ng agrikultura at construction na madalas nakabilad sa araw. Kapag nabawasan ang nagtatrabaho, lalo na ang mga kababayan nating magsasaka na nalulugi lang din naman dahil sa El Nino. Ang sunod na kakambal niyan, inflation o yung bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Yan ngayon ang tinututukan ng National Economic and Development Authority o NEDA. We reiterate that failing to augment local production with importation during shortages can exacerbate food insecurity and perpetuate poverty. My best bet is that the worst of the inflation is over. We keep on guard and ensure that we are able to manage any uptick in the prices. No? Sa ngayon, nagsusumikap ang NEDA na mula sa kasalukuyang 5.7% ay maabot ang target na 6 to 7% na GDP ngayong taon. Ang tanong, paano mapapalabas ang mga tao sa kabila ng matinding init? Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.